Ang lalaking kalbo sa tabi niya ay nagsabi, swerte siya, pero hindi ko alam kung mabuti o masama iyon. Hindi ito isang paligsahan, pero 2 araw na sunod-sunod, ang lalaking may pulang buhok ay ngumisi at sinabi sa taong katabi niya, bakit ka nag-iisip ng sobra? Hindi ba tayo ang maswerteng mga tao? Narinig ng kaibigan ko yon, at ang masamang lalaking kalbo ay tumawa ng malakas. Tama, bulong niya. Si Lucas Antonines, na pinamumunuan ng isang grupo ng mga sundalo, ay naglakad sa pulang alpombra habang papalapit siya. Isang sabay-sabay na sigaw ang bumungad, ang inyong kamahalan. Si Lucas Antonines ay tumawa at itinaas ang kamay sa pagbati, maupo kayo. Nandito ako kahapon, bakit parang nagkukunwari kayong masaya akong makita? Pagkaupo niya, bumaling siya kay Ross, Kapitan, narinig kong naghahanda si Narcissus para sa laban ngayong araw. Lumuhad si Ross at sumagot, oo, kamahalan, inayos namin ang isa pang laban para sa kanya dahil labis kayong nasiyahan. Sa narinig, naging interesado si Lucas Antonines, maganda, pang ilang laban na ito. Sa pagkakita ng kanyang kasabikan, agad na sumagot si Ross, ito ang ika-4 na laban, kamahalan. Pagkatapos magsalita ni Ross, biglang nagbago ang anyo ni Lucas Antonines. Tiningnan niya si Ross, kamahalan, ako'y madaling mainip. Alam mo yan, hindi ba? Agad natakot si Ross at tumayo. Mabilis niyang binago ang sagot at humingi ng tawad, patawarin ninyo ako, kamahalan. Aayusin ko ito kaagad. Agad niyang inutusan ang mga sundalong nasa likuran niya, may tao ba dyan? Mabilis na iparating ang mensahe sa kanila. Si Costina ay ngumisi at nakaramdam siya ng awa para kay Narcissus. Kailangan niyang lumaban ng 2 magkasunod na araw at mas masama pa, siya ang unang lalaban. Ngayon, magkasamang nakatayo sina Narcissus at Abydos. Tinanong niya si Abydos, may tanong ako. Ipinulupot ni Abydos ang kanyang mga braso sa dibdib at malamig na sinabi, sige, itanong mo. Ipinahayag ni Narcissus ang kanyang pag-aalinlangan, kung mananalo ako ngayon, mapopromote ba ako? Maaari ba akong sumali sa Rudest Tournament? Hindi sumagot si Abydos. Tumawa ng may pang-aasar si Abydos, ha? Kaka-rating mo lang at nang ahas ka ng pag-usapan ng Rudest Tournament. Hinawakan ni Narcissus ang hawakan ng kanyang espada at nanatiling tahimik, nakikinig kay Abydos hanggang matapos nito ang kanyang pangungusap. Sige, sabi ni Abydos, kung mananalo ka sa laban ngayon, irerekomenda kita para sa promosyon sa first class. Sinabi ito ni Abydos kay Narcissus, pero hindi niya inaasahan na mananalo si Narcissus sa laban ngayong araw. Kung makakaligtas siya ngayon, tiyak na mapopromote siya kahit ayaw na niyang lumaban pa. Biglang may boses na sumingit sa kanilang pag-uusap. Agad lumabas si Narcissus at nagulat si Abydos sa pagdating ng lalaki. Teka, sabi ni Abydos, sigurado akong narinig ko na ika-4 na laban ito. Ang bagong dating na lalaki ay agad nagpaliwanag, oo, dapat siya ang ika-4 na laban. Nagkaroon lang ng pagbabago sa pagkakasunod-sunod. Kinagat ni Abydos ang kanyang mga ngipin sa galit at nagmura, sino ang nagpalit nito? Sumagot ang lalaki, ako lang ang tagapaghatid ng mensahe mula sa aking mga nakatataas. Nag-alinlangan pa si Abydos na makipagtalo sa kanya. Ngunit biglang nagsalita si Narcissus ng may kumpiyansa, babalik ako kaagad. Habang naglalakad, iniisip niya sa sarili, papunta na ako sa prinsesa. Ang labasan ay nasa harapan niya. Kung ang landas na ito ay puno ng tinik, ayos lang, tahimik na naisip ni Narcissus, mas maaga, mas mabuti. Sa labas ng arena, narinig ang boses ng tagahatol, kalilimutan ang mga Canoni Brothers, siya na ngayon ang Diyos ng kamatayan ng Roman Arena. Itinuro siya ng tagahatol at sumigaw, Gladiator Narcissus. Sobrang buhay ng mga manunood, at sumigaw sila ng may kasabikan, Narcissus. Narcissus. Tumindig ng may pagmamalaki si Narcissus sa gitna ng mga hiyawan. Narcissus. Narcissus. Nang makita ni Lucas Antonines ang taong matagal na niyang hinahanap, nagningning ang kanyang mga mata. Sobrang saya niya at inisip, yun, sa wakas narito na siya. Agad siyang tumawag kay Reus, Hoy, Kapitan. Sumagot si Reus, oo, kamahalan. Ngumiti si Lucas Antonines nang may kuryosidad at tinanong, sino ang kalaban niya? Sigurado akong naghanda ka ng mga tunay na bihasang mandirigma, di ba? Bahagyang natakot si Reus at sumagot, patawad, kamahalan, ngunit si Narcissus lamang ang lumalaban ngayon. Pinagtapat namin siya sa ilang mga pangalawang antas na gladiador. Nanlaki ang mga mata ni Lucas Antonines na parang may hint ng galit.
Napuno ng mga kaisipan ang kanyang isipan, ipinapakita ang kanyang pagkadismaya, pangalawang antas na mga mandirigma. Ano ang magagawa nila sa kanya? Hindi. Dapat ay dahil isang gabi lamang ang kanyang pahinga. Oo, iyon nga. Magiging kapanapanabik ito, tiyak na hindi ito magiging nakakabagot. Natigilan si Reyes nang marinig ang kanyang boses. Tapos ngumiti si Lucas Antonines at nagtanong, ilan sila? Tahimik na nagbilang si Reyes sa kanyang isipan bago sumagot, determinado na huwag biguin ang kanyang kamahalan. Sa sandaling yun, narinig ang boses ng tagahatol na inihahayag ang kalaban. Sa pagkakataong ito, hindi lamang isang tao ang lumabas kundi 8. Nagbuo sila ng isang bilog, pinalilibutan si Narcissus sa gitna. Patuloy ang tagahatol, ang 8 katao mula sa alyansa ng mga pangalawang antas na gladiador. Bahagyang nagulat si Narcissus, 8 tao. Kinagat ni Lucas Antonines ang kanyang mga ngipin, at ang kanyang boses ay puno ng galit, 8 tao. Paano? Kalokohan. Inisip ni Narcissus sa kanyang sarili, ikinukumpara ang kasalukuyan sa nakaraan. Naalala niya ang mga panahon ng walang tigil na pakikipaglaban, na kaya niyang pumatay ng hindi mabilang na tao mag-isa. Ang mga natitira ay tumakbo sa takot, isang halimaw. Isang buong hukbo ang nanginginig at umatras. Hindi siya tao. Inilagay ni Narcissus ang kanyang espada sa harapan niya. Ang liwanag ng buwan ay sumasalamin sa talam at naglalabas ng nakakasilaw na liwanag. Ngayon, hawak ni Narcissus ang isang kahoy na pamalo at siya'y pinalilibutan ng 8 tao. Tiningnan niya sila at inisip, masyadong kaunti. Ganun din si Lucas Antonines. Pinigilan niya ang kanyang galit, masyadong kaunti. Isang sigaw ng galit ang umalingaw-ngaw sa buong Roman arena, masyadong kaunti. Ipinaliwanag ni Reyes sa Emperador, sila ay lahat mga veteranong sundalo na nakaligtas sa maraming laban. Si Lucas Antonines ay malamig na tinawag ang kapitan, Reyes. Natarante si Reyes at sumagot, oo, kamahalan. Agad na pinagtawanan siya ni Lucas Antonines, isa kang hanggal. Ano ang silbi ng paghahanap ng isang bihasang gladiador kung hindi mo rin naman alam kung paano sila gamitin? Si Reyes, natatakot, ay yumuko at taimtim na humingi ng paumanhin, patawarin ninyo ako, kamahalan. Tiningnan siya ng emperador, tapos na ito, kaya't nagpatuloy si Lucas Antonines, manood na lang tayo ng laban. Si Reyes ay sobrang galit kaya namumula ang kanyang mga mata, kinuyam niya ang kanyang mga ngipin at lihim na nagmumura sa kanyang isipan, ikaw, hanggal at halimaw na hayop. Katatapos lang lumaban ni Narcissus laban sa 8 tao. Napagtanto niya na 8 nga sila, pero tila hindi sila marunong magtulungan. Naisip niya na marahil ay pinagsama-sama lamang sila nang hindi sinasadya. Medyo tiwala pa nga siya na hindi ito isang laban ng isa laban sa 8, kundi isa laban sa 8 ng sabay-sabay. Bukod pa rito, hindi rin sila mukhang nasa kanilang pinakamahusay na kondisyon. Kumpiyansa si Narcissus at tiniyak niya sa sarili, sa madaling salita, hindi sila banta sa akin. NG unit tiningnan niya si Abydos, babalik ako kaagad. Sumigaw si Abydos, sandali. Huminto si Narcissus at naguluhan habang tinitingnan siya. Tinanong ni Abydos, nahaharap ka sa napakaraming tao, hindi ka ba natatakot kahit kaunti? Malamig na sumagot si Narcissus, naranasan ko na ito ng maraming beses noon. Ipinikit ni Abydos ang kanyang mga mata at nagbigay ng mungkahi, kung mananalo ka ng madali, magpanggap ka na nahihirapan ka. Hindi na intindihan ni Narcissus ang sinabi niya, hindi ko naiintindihan ang ibig mong sabihin. Ipinaliwanag ni Abydos, matapos ang laban kahapon, nagsimulang mapansin ka ni Emperador Commodus. Sinabi ko na ito sa iyo kahapon, tama? Ang mapansin ng emperador ay napakapanganib. Patuloy na ipinaliwanag ni Abydos ang panganib ng emperador kay Narcissus, kapag napansin ng emperador ang isang tao, lalabanan niya ito. Siyempre, wala kang paraan upang tumanggi, at ang taong yun ay hindi magiging sapat na maawain upang hayaang mabuhay ka. Nananatiling determinado si Narcissus na lumaban, pero kailangan kong maging isang unang klaseng gladiador upang makalahok sa Rudest Tournament, sabi mo yun. Nang makita na patuloy pa rin si Narcissus sa pagiging matigas ang ulo, galit na sinigawan siya ni Abydos, magiging tapat na ako sa iyo, kalimutan mo na ang Rudest Tournament. Tumingin ng malamig si Narcissus sa kanya. Patuloy na ipinaliwanag ni Abydos ang naunang pahayag, ang kahulugan ng Rudest Tournament sa panahon ngayon ay nagbago na. Ang baliw na emperador ay makikilahok din sa torneo bilang manlalaro, at syempre siya ang mananalo. Malamig na nakikinig si Narcissus kay Abydos habang isiniwalat nito ang lahat,
Ang Rudess Tournament ay hindi na isang paraan para sa pinakamahusay na mga gladiador upang makamit ang kalayaan. Ito ay isang pagkakataon lamang upang mag-alay ng mga marangyang laruan sa emperador. Inamin ni Abydos na nagsinungaling siya. Ang sinabi ko sa training ground ay para lang magbigay ng pag-asa sa mga bagong record. Akala ko walang sino man sa kanila ang sapat na may kakayahan upang magtagumpay at seryosong mag-isip tungkol sa pagkapanalo sa Rudess Tournament kaya hindi ko na kailangang sabihin ang totoo. Nagpahayag ng kumpiyansa si Abydos, ngunit sa iyong walang pakialam na saloobin sa mga nakaraang laban, lalo na sa one-on-one na laban, tiyak na iba ka. Matapos marinig ang mga salita ni Abydos, tahimik na yumuko si Narcissus. Ngunit mariing idineklara ni Abydos, ngunit kahit gaano ka kalakas, hanggat ikaw ay tao, hindi mo matatalo ang emperador, kailanman. Nagtanong si Narcissus kay Abydos, kung hindi ako papayag ang lumaban at hindi ako maaaring lumaban, paano ko makakamit ang kalayaan? Si Abydos ay umupo sa isang malapit na bangko, pagod na pagod. Payo niya kay Narcissus, kung iniisip mong sumuko ng maaga, sige, magpasalamat ka at buhay ka pa pagkatapos ng laban na ito. Nagpatuloy siya, at kung hindi ka na makakalaban dahil sa pinsala o katandaan, papayagan ka nilang magretiro. Ngunit nanatiling hindi natitinag si Narcissus, determinado siyang lumaban. Pinahahalagahan ko ang iyong malasakit sa akin. Upang protektahan ang prinsesa mula sa lahat ng panganib sa mundo, hindi ko maaaring hayaan na masaktan ako, at hindi ko kayang magpatumpik-tumpik sa paghahanap sa prinsesa. Isang kalbo na may hawak na espada ang nagngingit-ngit sa galit. Gusto kong malaman kung bakit kami lumalahok sa ganitong katawa-tawang laban. Ang lalaking may kalasag sa tabi niya ay tinawanan si Narcissus. Oh, nakakahiyangang lumaban ng ganito. Tapusin na natin ito. Ang natitirang mga kasamahan ay sumang-ayon sa kanya. Tama yan, huwag ka nang magpakalalim, sabi ng lalaking may balbas, na iritadong nagpatuloy, wala namang dapat ikabahala, magkakaroon ng awa sa iyo si Jay. Itinaas ng referee ang kanyang kamay at sumigaw, magsimula. Pagkatapos ng anunsyo, lahat ng 8 ay sabay-sabay sumugod. Humarap si Narcissus sa walang humpay na atake at bahagyang pumasok sa isang defensive na posture. Naisip niya sa sarili, hindi ako magtatago ng anuman. Lahat ng mata sa arena ay nakatuon ngayon sa kanya. Lumingon si Narcissus kay Costina, iniisip, panoorin mo ito. Nanlaki ang mga mata ni Costina at tinakpan ang kanyang bibig sa pagkagulat. Halos hindi siya makapaniwala, tiningnan niya ako. Nalito ang iba sa ginawa ni Narcissus, pinanood nila habang siya ay dumadagundong na parang aipo-aipo papunta sa lalaking may hawak na 2 espada. Tinusok ni Narcissus ang patpat sa dibdib ng lalaki. Ang lalaking inatake ni Narcissus ay samuka ng dugo at sumigaw sa sakit. Ang kanyang mga mata ay puno ng dugo. Isa pang suntok ang bumagsak sa ulo ng lalaki. Sumigaw ito, "Ag!" Walang ekspresyon sa mukha si Narcissus habang tinitingnan niya ang kanyang kalaban. Ang bawat isa sa mga kalaban ay madali niyang nasaktan. Patuloy na naririnig ang mga ungol ng sakit sa buong arena. Nagsimulang magkalat ng alikabok ang kanyang mga paa sa lupa. Isang boses ang biglang sumigaw, mag-ingat kayong lahat, hindi normal si Hyun. Sa paanan ni Narcissus, naroon ang mga bangkay ng 8 kalaban. Tahimik na sumigaw si Narcissus sa kanyang isip, dinagukan ng dragon ng kidlat ang lupa. Isang malakas na sinag ng liwanag mula sa kalangitan ang tumama sa lupa sa harap ng 8. Mabilis na bumaba si Narcissus mula sa langit patungo sa kinaroroonan nila. Malamig niyang iniisip, ito na. Ang katawan ni Narcissus ay tila nagniningning habang malaya itong bumagsak pababa. Ang natitirang 4 na kalaban ay tumitig sa pagkamangha at tumingala sa bumabagsak na Narcissus. Ang martial arts ng vanguard ng dakilang kaharian ng Goryeo sa lungsod ng Roma. Isang biglaang pagsabog ang naganap. Lahat sa arena ay namangha sa kanilang nakita. Si Costina, si Reus, at ang iba pa ay nanlaki ang mga mata sa eksenang naganap. Si Abydos ay hindi makapaniwala, nagngingit-ngit ang mga ngipin, ang hanggal na yun, hindi maaaring siya ang gumawa niyan. Matapos ang ilang sandali ng laban, lahat ng 8 kalaban ay napabagsak ni Narcissus. Itinaas ng administrator ng laban ang kanyang kamay at idineklara, tapos na ang laban. Si Narcissus ang nanalo. Ang mga manunood sa arena ay hindi mapigilan ang kanilang tuwa at saya. Tumatalon sila mula sa kanilang mga upuan at nagsisigawan, wow, nakakabaliw. Sabay-sabay nilang sinigaw ang pangalan ni Nara. Nakakabaliw. Ang lalaking may blondeng buhok ay pumalakpak pa sa gulat, hindi pa ako natatapos sa inumin ko.
pero napabagsak na niya ang 8. Ang lalaki sa tabi niya ay hindi mapigil ang ngumiti at sinabing, "Hindi ka pa tapos uminom?" Ako nga, hindi pa nakakatikim ni isang lagok. Matapos manalo, nanatiling kalmado si Nira. Pagkatapos ng kasiyahan sa tagumpay ni Nira, nagsimula ng mag-isip ang mga tao tungkol sa mga natalo. Ang lalaking may pulang buhok ay hinimas ang kanyang baba at tinanong ang katabi, "Anong gagawin natin sa mga talunan ngayon?" Sumagot ang kalbong lalaki sa tabi niya, "Sinubukan naman nila ang kanilang makakaya, mukhang sobra naman kung papatayin silang lahat, di ba?" Ang pulang buhok ay sumang-ayon at nagtaas ng thumbs up, "Tama." Natuwa naman tayo, tumawa ang kalbo, masaya, at sinabi, "Patawarin na natin sila." Pati ang iba sa arena ay sumang-ayon ng sabay-sabay, "Magaling naman sila, pero hindi mo sila masisisi," ibang antas si Nero. Sumigaw sila ng sabay-sabay, "Patawarin sila. Patawarin sila." Ang kapitan ng Royal Guard na si Reus ay nakaupo at pinagmamasdan ang lahat. Pinisil niya ang kanyang kamao at naisip sa sarili, 3 laban pa lang niyang nilalabanan. Pero ang taong ito, sa tuwing lumalaban siya, nalalampasan niya ang inaasahan ko. Kahit ngayon, parang hindi pa niya ginagamit ang buong lakas niya. Hindi ko na mahintay makita kung anong susunod niyang gagawin. Sa gitna ng mga hiyawan ng mga tao, si Kapitan Reus ay tumingin at nagtanong kay Lucius Antinines, "Mahal na hari, mangyaring magpasya na po kayo." Ngunit parang hindi narinig ng emperador ang mga salita ng kapitan. Tinitigan lamang niya ang arena at tumawa ng malakas, "Haha." Muling tumawag ang kapitan, "Mahal na hari." Sa wakas, nagsalita si Emperador Lucius Antinines, "Sinabi ko na sayo, di ba? Ang mga tao dito ay hindi sapat ang galing." Tumawa siya ng masama at lumingon sa kapitan, "Nakita mo? Hindi mo pa ito nakikita. Hindi mo kaya itong makita, ang ganda, sobrang ganda." CK. Pinasok siya ng kapitan, "Patawad, mahal na hari." Tumalikod ang emperador at tumingin sa kapitan, "How?" Pagkatapos, tumugon, "Humihingi ako ng tawad, ngunit hinihintay ng mga mamamayan ng Roma ang iyong desisyon." Itinaas ng emperador ang kanyang kamay at sumagot, "Oo." Sa arena, ang mga talunan na tinalo ni Nara ay nagsimulang bumangon. Nakita nila ang emperador na madaling pumayag na patawarin sila. Pinuri pa niya, "Matagal na mula nang makakita tayo ng ganitong kabutihan." Ngunit bago siya matapos magsalita, ipinatong ng emperador ang kanyang baba sa kanyang kamay at ngumiti ng tuso. Pagkaalis nila, pugutan sila ng ulo at aypakain sa mga leon. Kung walang leon, mga aso na lang. Nagulat ang kapitan at nagtanong, "Ano po?" Nakita ng emperador ang reaksyon niya at tumitig, "Anong ibig mong sabihin? Alam mo naman na ang pagkatalo ay katumbas ng kamatayan, di ba, kapitan ng Royal Guard?" Naiintindihan ko," sagot ng kapitan. "Tinanong mo ba kung bakit ako nagiging malupit sa mga natalo sa patas na laban?" "Tama, ano naman, nililinis ko lang ang basura. Hindi mo ba sa tingin ganun din? Bakit ganyan ang itsura mo, may hindi ka ba nagugustuhan?" Nakita ang matibay na paninindigan ng kapitan kaya agad itong nagpaumanhin, "Patawad, mahal na hari." Agad siyang nagutos sa kanyang mga tauhan, may magpadala ng kagyat na mensahe. Ngumiti ng may tagumpay ang emperador at sinabi, "Ang cute na batang yun ay kailangan ng harapin ako mula ngayon. Balak ko sanang kumain pagkatapos ng laban, pero hindi ko kaya matapos makita ito. Bababa ako doon at sasabihin ko sa kanya." Bigla siyang tumayo, at si Katina ay napanganga sa gulat, iniisip, ano ang gagawin niya? Nakakunot ang noo ng kapitan, iniisip, makikipaglaban ba siya ngayon? Si Abid ay nag-aalala kay Nero, "Nero, mamamatay ka." Si Nero sa ibaba ay walang ideya sa mangyayari sa kanya. Ang emperador at ang kanyang mga sundalo ay bumaba sa arena. Isa sa kanila ay sumigaw, "Ibaba ang inyong mga sandata at lumuhod." Agad na inilapag ni Nero ang kanyang sandata sa lupa, nakatayo siya sa gitna ng mga sundalo. Hinamon silang sumigaw, "Sinabi ko nang lumuhod ka." Nanatiling walang ekspresyon si Nero, iniisip, ang mga mandirigma ng Gory ay lumuluhod lamang sa mga miyembro ng Gory Royal Family. Ito lang ang kabutihan na maipapakita ko sa isang pinuno ng ibang bansa. Hinugot ng pinuno ng mga sundalo ang kanyang espada at itinutok ito kay Nero. "Isa kang dayuhan at hindi mo ako naiintindihan, hindi ba? Baliin niyo ang kanyang mga tuhod para sa akin." Agad na lumitaw ang emperador sa likuran ng sundalo, na may malalim at mahigpit na boses, "Huwag mo siyang hawakan." Ang sundalo ay natakot kaagad at sumunod, "Oo, mahal na hari." Dahan-daang lumapit ang emperador kay Nero.
Nanatiling kalmado si Nero, nakatitig sa kanya. Magkaharap na sila ngayon. Yumuko ang emperador palapit kay Nero at ngumiti ng kakaiba. Ang mga tao sa arena ay huminga ng malalim. Inaasahan ang susunod na mangyayari. Iniisip ni Nero na nararamdaman niya ang napakalakas na enerhiya ng emperador. Ang emperador ay may parehong kakaibang ngiti sa kanyang mukha at hindi nagsasalita. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay. Iniisip ni Nero na may gagawin ito, iniisip niyang aatake na ito. Biglang dumampi ang hintuturo ng emperador sa pisngi ni Nero. Inilapit niya ito sa kanyang dila at tinikman, pagkatapos ay tumawa ng mahina, matamis. Nalito si Nero sa ginawa ng emperador. Kumikislap ang mga mata ng emperador, dinilaan ang kanyang labi at inisip, napakasarap. Ngayon, ang kanyang mga mata ay puno ng imahe ni Nero at pagnanasa. Ngunit agad niyang pinigil ang kanyang sarili, iniisip, hindi ngayon. Bago siya umalis, bumalik siya at tinapak ang balikat ni Nero at sinabing, magkikita tayo muli, mahal. Ang ngiti niya ay napakasama. Nanatiling kalmado si Nero, hindi nagpapakita ng anumang emosyon sa kanyang mukha. Umalis ang emperador at ang kanyang mga tauhan ay natulala. Isa sa kanila ay nagtanong, mahal na hari, aalis na po ba kayo? Marami pang laban ang paparating.